tumututol nga officially ang Iglesia ni Cristo dito sa People's Initiative. Yun pa man ang kanilang pagliliwanag, maganda pa rin na marinig na dumadami po ang tumututol sa or dumarami ang nagkukumpirma ng kanilang pagtutol dito sa People's Initiative. Sa house, pag ginurgol nilang INC. I doubt po kasi nga niliwanag nila na ang anunsyo, ang notice na yon o ang paglabas ng balita ay hindi naging formal na announcement to the public. Instead, ito ay announcement sa kanilang mga kasapi. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa Net25 na tutol nga officially ang Iglesia ni Cristo dito sa People's Initiative. However, wala naman silang formal statement. Yun kasi yung iniintay natin bago tayo magkomentaryo doon. Nang sa gayon ay bigyan natin ng yung kumbaga, we wait for the official statement. So, in this case, they confirmed it. Kinumpirma po nila pero niliwanag nila. Hindi po nila talaga formally in-announce yan. At least, yun yung komentaryo, yun yung sinabi sa Net25. Kasi, if ever an announcement was made, para lang doon sa mga miyembro ng INC, para lang doon sa mga kasapi, kasi hindi naman nila, it is not their intention na maapektuhan ng publiko or i-anunsyo ito sa publiko. Sila lang po ang mahalagang nakakaalam. So, ito kasi, just to clarify, na ang mga patakaran ng iglesia, mga notices nila and so on, are notices to their members. Hindi po nila intention nito isa publiko nang sa gayon ay may maapektuhan. So they had to be clear about this one. Gayon pa man, yun pa man ang kanilang pagliliwanag, maganda pa rin na marinig na dumadami po ang tumututol sa or dumarami ang nagkukumpirma ng kanilang pagtutol dito sa People's Initiative. Ngayon, bukod pa dito, ang nakikita kasi natin at mahalaga pa rin na nakikita natin na marami pa rin ang tumututol kasi tumutuloy-tuloy pa rin ang pagpipirma at ang intensyon na ituloy ang People's Initiative at ilagay ito sa isang referendum. Sabi di ko alam yun nag-alala ho attorney sa voting ng Senado tungkol sa Chacha. Remember sa impeachment ni Corona, nabayaran. O yun na nga Diba yung impeachment ni Corona, well, nilabas later on ni Senator Jinggoy Ejercito in a privileged speech na at sinabi niya na nagkaroon nga ng bayaran during the voting doon sa impeachment ni Corona at maliwanag daw na ilan lang po ang hindi tumanggap. And therefore, tainted yung decision na i-impeach si CJ Corona. Correct po yan. So, of course, that will always be a concern. Walang 100% foolproof dun sa sa pagdating dito sa mga botohan, both sa Kongreso at saka sa Senado. Let me check your comments first, Sabi ni Ma'am Christine, hot na hot mag-consti change, February 20, PTV, sabi, Kamara naghain ng panibagong resolusyon para sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas gamit ang CONAS. RBH 7 ikinalugod ng ilang senador. Ikinalugod. Okay. Sabi ni Mami Salve, meron daw pong voucher na ipinamimigay para magkaroon ng discount sa bigas. Dapat lahat makinabang. Ay, naku, madam. Kung ayuda yan, hindi po lahat talaga. Kasi may iba naman sa atin, kaya naman natin kaya natin na ma-afford yung bigas. Kailangan hayaan na muna natin dun sa tunay na nangangailangan. Gayon pa man, di ba? Ang paggamit ng ayuda ay dapat tunay na pagkawang gawa. Tunay na pagtutulong pero
taka lang talaga yung meron ayuda para dun sa almost poor. Pero tama po kayo. So, sabi ni Jomer, gurgurin kaya ng House ang Net 25? Ano kaya mangyari sa House pag ginurgol nilang INC? I doubt po, kasi nga niliwanag nila na ang anunsyo, ang notice na yon o ang paglabas ng balita ay hindi naging formal na announcement to the public. Instead, ito ay announcement sa kanilang mga kasapi. So, hindi naman po sila pwedeng parusahan para doon dahil internal po ito sa INC, sa iglesia. And it is nobody's business but their own. Kumbaga, gayon pa man, dahil maraming nagtatanong, gawa nga ng nailabas ito sa social media, iklinaro nila na tunay nga ang balita, ngunit hindi nila intention sana na isa publiko ito, except para liwanagin yung mga kuro-kuro o haka-haka na nakapalibot dito. Sabi ni Alan D, sabi ni Gadon, hindi daw totoo yung pahabain ang termino ni BBM sa Chacha. Economic changes lang daw. Well, yun naman talaga ang official stand ng ating Pangulo. Gayon pa man, hindi po yan ang stand pagdating sa People's Initiative. Yung stand na economic provisions lang ay yun yung sinuggest ng ating Pangulo at supposedly sumunod naman daw ang Senado pero ang Kamara de Representante parang hindi. At ang pirma ay tumutuloy-tuloy pa rin sa kanilang adhikain na ituloy ang People's Initiative. Bukod pa doon, hindi rin maliwanag na sinasabi ng ating COMELEC. Ang sinasabi ng ating COMELEC dahil ang sinasabi nila ay suspended lang pansamantala habang ginagawa namin ang bagong IRR. Kasama naman daw dun sa pag-discuss ng bagong IRR ay kung tunay ngang walang batas o napawalang bisa ng Korte Suprema ang batas 6735, ang RA 6735 na People's Initiative Act. Pinawalang bisa ang People's Initiative sa pag-amyenda ng saligang batas sa kaso ng Santiago versus Comelec circa 1997 pa. Sabi ni Boyong, I can't access SMNI in YouTube for 3 days now, no latest video. Wala pong latest video kasi ayon kay Mr. Jason, sana isang consultant sa SMNI ay naka-team building po sila. Sinamantala nila yung panahon na medyo may issues and so sabay-sabay munang pahinga at team building ang mga miyembro o mga empleyado at mga opisyales ng SMNI. Sabi ni user 1177465, excited daw siya para sa speech ni FPRD February 25. Isa pa yon ay formal ng inanunsyo na guest speaker sa prayer rally sa February 25 sa Cebu ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Drew, is there a way to verify sa COMELEC if someone used my name to sign the People's Initiative? Kasi may mga neighbors kaming working on a party list forging signatures to make it appear as if they are agreeing to People's Initiative. The reason I'm concerned is because they asked us to provide the IDs and details 2 years ago under the guise na required daw if in case we will ask for help from that party list. You can, pero only after the COMELEC has taken jurisdiction over the issue. Hindi pa rin po kasi ginagawa ng rules yung pagbawi or pag-verify ng mga signatures na ito. Yung iba na nagbawi ng kanilang mga signatures, alam nila na sila po ay pumirma. And therefore, malolocate nila kung saan yung signature sheet na yon. Kung verification, hindi ako sure kung mayroon na pong proseso ang COMELEC habang wala pa yung bagong rules. So, ang alam ko is, meron sila, you can file an affidavit at ilocate yung sinubmit na signature sheet dun sa branch ng COMELEC o dun sa opisina ng COMELEC, dun sa area ninyo, nang sa gayon ay mabawi ang signature through the issuance of your sworn statement.
Hindi po. Sabi sa TikTok, si Risa Bato at Go, Robin lang ang inaasahan ko na mag-no to Chacha, the rest mo kang mga bayaran. Ang stand actually ni Senator Robin is go to Chacha. So hindi ko alam kung sang-ayon din siya sa People's Initiative, pero ang pagkaintindi ko, oo. Kasi ang gusto niya po ay federalismo. So hindi, yes to Chacha siya, lalong-lalo na kapag ito ay hindi lang limited sa economic provisions. So, sabi ni Free Case Channel, paanong nagkaroon ng initiative ang isang NGO na matagal nang patay na higit na 20 taon na? Actually, hindi. May ano naman kasi yun eh. Kailangan buhayin nila ang kanilang corporate personality. Maaari naman gumalaw kasi ang mga individual. Pero to have official transactions, para sila po ay may bank account in the name of PIRMA, in the name of the organization, para magkaroon ng mga transaksyon sa pangalan ng NGO na yun, kailangan i-update nila ang kanilang incorporation. And since binawi ang kanilang incorporation, ang kanilang legal personality, kailangan i-lift nila yung order of revocation na yun. So, posibleng magkaroon ng initiative, pero imang individual. So kasi kung under a corporation, di kailangan valid yung personality, legal personality na yun. So the reason why issue yung legal personality ng PIRMA is kasi sure tayo na hindi naman po sila talaga ang gumagalaw dito. And as a matter of fact, dininay nila nung naglabas sila ng mga ads. Diba? In-interview ang kanilang mga abogado at sinabi ng mga abogado ay hindi po kami konektado doon sa umiikot na People's Initiative. Sinasamantala lang nila yung pagkakataon na i-publicize at gawing bahagi ng diskursong pampubliko ang pagbabago doon sa saligang batas. But as it turns out, nung nagkaroon na ng Senate hearing, inaako na nila. Tingin ko kaya nila inaako ay sinasalo nila yung mga public officials na sangkot dito sa pag-uumpisa ng People's Initiative. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloob